lahat po ng ating naging mga pangulo, tignan nyo, without any exception, may pinagdaanan na naging congressman, gobernador, senador, ganun po, o miyembro ng gabinete, katulad ni Magsaysay, di ba? Siya ay negosyante, naging miyembro ng gabinete, naging Secretary of National Defense, o naging Vice President muna bago naging Presidente. Si Mayor Duterte, naging Mayor, si President Marcos, gobernador, senador. O, di ba? Natalo sa pagka-Vice President pero nanalo sa pagka-Presidente. Ano pong ibig sabihin yan? Then, ikaw ay magiging Presidente. Yung mga karanasan mo bilang mga ganong opisyal na pinagdaanan mo, dala-dala mo yan sa pagka-Presidente. Yes. Siyempre. Ngayon, magiging Presidente ka pa, 6 years. Or in the case of Mrs. Arroyo, 12 years. Yes. Halos 12 years, di ba? Yan ay karanasan kasi merong mga bagay na impormasyon na presidente lang nakakaalam, mga top secret yan. May mga karanasan na presidente lang ang nakakaranas, makipag-usap sa mga world leaders, mag-negotiate ng mga tratado. Hindi tarantado, ha? Hindi po natin pinag-uusapan dito yung mga miyembro ng Quadcom. Tratado po, mga treaty. Nagdidesisyon ka kung magdideklara ng martial law o hindi. Kung ikaw ay magdideklara ng state of emergency o hindi, kung magpapardon ka, malawak po ang karanasan ng isang pangulo. Sayang naman kung yung karanasan na yan, yung wisdom na yan, yung experience na yan, ay mababaliwala lamang kapag siya ay natapos na ang kanyang termino at bumaba na siya sa pwesto. So, there are at least 2 bodies, official na mga nasa pamahalaan na miyembro po ang dating mga pangulo. Automatic yan by executive fiat. Yan po ang National Security Council at ang Council of State. Ang National Security Council, as the name implies, yan ay advisory group ng Pangulo na nagpapayo sa kanya on matters of national security, foreign policy, etc., etc. Ang Council of State naman sa mga ibang bagay na kailangan ang karanasan ng mga dating Pangulo. Kasi, let's face it, kahit Pangulo ka, kung baguhan ka, any beginner, kahit sinong baguhan, ay mapapakinabangan ang payo ng mga nauna sa kanya. Diba? Kasi experience di ba? Kahit sabihin mong naging senador ka, gobernador ka, katulad ni Pangulong Marcos, kung bago ka sa Malacanang, hindi maaring kung hindi mapakinabangan mo ang payo ng mga nauna sa iyong mga Pangulo. Kaya nga sa National Security Council at saka sa Council of State, mga dating Pangulo ay miyembro niyan. Yon. At pag pinatawag yan, they give the benefit of their best advice base sa kanilang naranasan bilang Pangulo. Kung baga sa kwan, di ba may kasabihan, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Yan, okay. Etong NSC po, bukod sa mga dating Pangulo, kasama po dyan na miyembro ay ang pangalawang Pangulo. And for good reason. Sapagkat since ang pangalawang Pangulo ay tinatawag nilang a heartbeat away from the President, from the presidency. Kung ano mangyari sa Pangulo, wag naman. Ay ayoko magbiro tungkol dyan kasi ayaw nating may mangyari sa ating Pangulo. Ang Vice President ang magiging Pangulo. So dapat, in the loop siya, so to speak. Alam niya yung mga policy, yung mga payo, yung mga impormasyon tungkol sa seguridad ng bansa na tinatalakay sa National Security Council. Okay. Yun po ang reason kung bakit ang pangalawang Pangulo ay nasa National Security Council. Ngayon, dahil sa kung anong bagay, galit ang ating Pangulo, nasa oposisyon, kumbaga ang ating Vice Presidente, gusto niyan tanggalin sa National Security Council. At pwede naman, sapagkat ang komposisyon ng National Security Council ay napapasaloob sa isang executive order na ang presidente ang gumagawa. Okay, I get it, Mr. President. Galit ka kay Sara, ayaw mong miyembro ng National Security Council, gusto mong ibagsak ang kanyang political stock. Okay, all is fair in love and war, and politics is war. Okay. Pero,
para mapagtakpa naman yung gusto ninyo na matanggal ang Vice Presidente sa National Security Council para hindi halata na nasi-single out, na pinepersonal si VP Sara, tinanggal nyo rin sa membership ng National Security Council yung mga dating Pangulo. Kamote. Yun ang malungkot. Yun ang malungkot. Opo. You have deprived yourself, and not only yourself, kasi hindi ka naman nandyan para sa sarili mo lamang Yun. You deprive the country, our government, of the benefit of the wisdom and experience ng mga dating Pangulo. Yun. Dinamay mo pa yung National Security Council. Yan ang nakakainis sa ginawa mo. Ayun. Tinanggal mo na lang si Sara. Alam naman namin galit ka Ngayon yung ginagawa mong panakip na para hindi mahalata na sinosolo mo si Sara, pinepersonal mo, hindi naman po kami nalilinglang sa ginawa nyo Wala naman po kayong naloko. Kumbaga sa kung sinong niloko nyo. Yeah. Sarili nyo lang. Kasi alam naman namin yun ang purpose Bago pumasok naman itong si Erin Tanyada, sabi ba naman, nung panahon ni Duterte, tinanggal din si Lenny sa National Security Council. Hindi po. Hindi. Sinabi lang ng Pangulo, Lenny, huwag ka nang umattend ng cabinet meetings. That is not the same na may order na tinanggal. Ibig sabihin, itong si Erin, mali interpretasyon niya Kapag hindi ka pwedeng umattend ng cabinet meeting, yung cabinet meeting lang, yung puro gabinete lang, pwede ka pa rin umattend ng National Security Council sapagkat hindi cabinet meeting ang National Security Council. Ang National Security Council, bukod sa mga miyembro nga ng kabinete, katulad ng Executive Secretary, nandyan din ang mga former presidents, katulad ng sabi ko, hindi po cabinet meeting yan. Nandyan ang head ng mga military. Hindi po miyembro ng gabinete ang AFP Chief of Staff. Hindi siya cabinet level. Nandyan ang head ng police. Nandyan din nga ang mga oposisyon, ang miyembro ng oposisyon. Sa National Security Council. Kasi nga, dapat yan, lahat ng payo, whether kontra sa'yo, o sang-ayon sa'yo, para maka-form ka ng desisyon, papakinggan. So, Erin, classmate Erin, mali ang interpretasyon mo. Hindi po tinanggal. Wala kang makikita executive order, tinatanggal si Lenny from the National Security Council. Misleading. Anyway, bago tuloy yung magalit ang aking bigote, wala ba akong ahit naman.